Mga kaibigan, narito na naman po tayo sa talakayan sa iba't ibang bahagi ng kontrobersyal na Reproductive Health Bill na isinusulong po sa Kongreso. At natutuwa po kami na ang talakayan na ito ay mukhang pinanonood at pinakikinggan at ibinabahagi po sa maraming tao. Kasama na naman po natin ngayon si Father Nono Alfonso ng Society of Jesus. Siya po ang Executive Director ng Jesuit Communications. Father Nono, welcome back. Magandang araw po, Bishop. At magandang araw din po sa inyong lahat. Gumaganda lalo ang araw dahil pinagbibigyan mo kami. Mga kaibigan, ang tatalakayan naman po natin ay yung related po sa edukasyon, lalo na po yung sex education ng mga bata. At ito po ay ating ibig tingnan, kasama na rin po ang responsibilidad ng mga magulang. Okay, Father Nono. Opo, kasi po ang tinutukoy natin dito, meron pong controversial sa punto po ng sa pananaw po ng simbahan at ng ilang mga magulang meron pong provision itong sinusulong na RH or RP bill sa Kongreso ngayon na nagsasabi na from grade 5 ay tuturuan na raw ang ating mga kabataan ng tungkol nga sa sex education. At syempre po ito ay very controversial dahil nga dapat nga ba na una sa ganoong klaseng sa ganoong edad turuan na mga inosente pa yan, di ba? Dapat na ba silang turuan kaagad pangalawa, sino ba talaga dapat ang nagtuturo ng napakamaselang usapin na ito ng sex or sexuality po. So ano pong masasabi niyo po diyan, Bishop, doon po sa dalawang tanong na yon, na bata pa grade 5 tapos pangalawa dapat nga ba alam naman po natin na yung sitwasyon ng ating mga paaralan lalo na sa mga pampublikong paaralan, dapat nga ba sila ang nagtuturo? Siguro doon sa unang punto mo na tungkol dito sa edukasyon na magsisimula sa grade 5. Siyempre, ang isang hangad natin ay total education. Lagi natin sinasabi yan ang edukasyon makakatulong hindi lamang sa development ng tao, kundi para rin sa pag-unlad ng tao. So, education ay isang bahagi rin ng misyon ng simbahan. Katulad kayo, ang Society of Jesus, you are into the educational ministry, kay mission. Kaya hindi rin totoo yung sinasabi ng iba na ang simbahan ay salungat sa edukasyon. Hindi. Ang binibigyan ng pansin ng simbahan ay ito, dahil nga holistic education para maging mabuting mamamayan ng bayan at mabuting Kristiyano ay yung maging maingat. Halimbawa, sa larangan ng sex education sa ganitong edad, kailangan pag-aralan itong mabuti dahil baka sa halip na ma-educate ay lalo tayong nagpupunla ng mga ikasisira later on. Education kaya ang mangyayari o lalo nating maitulak sa napakaagang panahon ang mga bata sa mga bagay na hindi pa naman kaya ng isip. Kasi ako teacher din ako . At magaling na teacher po yan si magaling kong estudyante ito. Tama na. Kasi ako, nagtuturo ako, lagi kong tinitignan ng reaksyon ng mga estudyante. Minsan nararamdaman ko yung aking inihanda at yung topic, baka hindi pa napapanahon sa kanila. Baka kailangan meron pa mga ilang bagay na preliminary bago tuluyang maunawaan ang bagay na ito. Kaya naintindihan ko yung ganung preoccupation . Baka maling edukasyon pa nga ang mangyari kapag sa ganitong edad, hindi pa handa, ay ikaw pa ngayon na maglagay ng maling kaisipan. Tapos ang nakakatakot pa kasi meron daw kasi na ito bago pa umupo yung kasalukuyang mga namumuno sa Department of Education, meron na raw parang pilot modules nitong sex education manual. At ang sabi po, ito ay tinetesting na sa 10 regions. Pero ayaw hong ipaalam kung saang-saang eskwelahan ito ginagawa. Kaya parang
bukod doon sa mismong content na kapag nakita natin yung mga ibang excerpts ay medyo Shocking po. Ako po, Bishop, nakita ko ikaw nakakita ka? nakita ko po yung Ano ilang yung modules. nakita mo? Una po yung may pakiusap pa sila sa mga tinuturuan nila nitong mga pilot testing nga na wag yung ibabahagi ito pag uwi nyo sa mga magulang nyo. Yan. At lalong-lalo na wag nyong sabihin kay father o kay sister, merong ganong pagbabawal dun sa mga bata. So parang tinuturuan yung mga bata na magsinungaling. Okay. Oo. Pero shocking po, Bishop, yung halimbawa, ito nga po nakita ko, hindi nga yata para sa grade 5, kundi sa lower grade levels. Halimbawa, tinuturuan na kaagad ng pasintabi po, masturbation. Halimbawa po, yung mga ganong klaseng mga medyo pang-mature ng audience. Pero wala pong makikita mo po dun sa modules na binibigay nila na hindi well-discerned, hindi po yung pangingilatis na sino ba yung audience, di ba? Mabuti itong sinasabi mo, Father Nono. Ito po kasi po ang concern ho ng simbahan na ito, mukhang doon sa mga modules, ang pag-approach doon sa sex ay masyadong clinical. Opo. Parang activity lang ito, factual lang, biological, at yung sinasabi nga paano mo mapoprotektahan ang sarili mo. Pero yung sexual act kasi, laging napapaloob sa isang moralidad, sa isang ugnayan. At yun ay parang ayaw ng pasukin. Kaya nandyan po ang napakalaking concern ng simbahan. Ang sex education ba ay tungkol sa technique? Tungkol ba lang ito sa how to do it? Or ito ba'y napapaloob sa isang mas malalim-lalim na pananaw tungkol sa tao at ugnayan ng These tao? are, kumbaga, values. Precisely. Oo, pagpapahalaga. At yung sinasabi mo, nakita ko rin yun yung hindi kayo obligado na sabihin ito sa inyong mga magulang. Nung nakita ko yun, parang inilagay ko ang sarili ko sa papel ng mga magulang at meron akong anak. Siguro ako'y laging aandap-andap na ano kaya ang tinuturo na sa batang ito. Pag may nakita akong behavioral change, inisip ko, ano kaya nangyayari? And then papasok yung aking sa turo ng simbahan, ang may primary responsibility sa paghuhubog, tuturo sa mga anak ay ang magulang. At yan din ay nasa konstitusyon. Opo. Yun nga po yung sagot doon sa pangalawa kong katanungan. Right. Sino ba ang dapat na magturo? Kasi ako po, very practical lang po ang pananaw ko dyan, Bishop. Kasi may mga na-interview kami sa Veritas po, na mga teachers mismo na umaamin na sila ay hindi trained to teach. Kasi halimbawa po, di ba, iba't iba yung alam naman po natin yung lagay ng mga eskwelahan natin, kulang ng mga classroom, kulang ng mga textbook. So, kanya-kanya pong kanya-kanya pong racket na lang o gimmick na lang yung mga teacher, so hindi pantay-pantay yung mga estilo nila, so medyo nakakakaba po yun, kaya may mga iba raw gumagamit ng kung ano-ano para ituro itong maselang bagay na ito, pangalawa po, yung mismo mga, hindi lamang po yung mga physical structure, kundi yung mismo mga teachers, aminado rin naman sila na kulang din sila sa training. Na ituro nga itong maselang bagay na ito. Kaya yun po, Bishop, nakakatakot po para sa akin. Ngayon, ang hamon siguro ay kung gusto natin na tayong mga magulang ang talagang maghuhubog, lalo na po sa mga kasal sa simbahan. Paalaala ko, merong isang tanong doon sa kasal, sa mga kinakasal na, handa ba kayong palakihin bilang mabubuting Kristiyano ang mga supling na ipagkakaloob sa iyo ng Diyos? Doon pa lang sa pinaka-ritual, pinapaalaala na kami ang mayroong responsibilidad. Okay. Ang mga paaralan, mga katikista, mga teachers, tulong yan Tulong lang. At may karapatan ng magulang sabihin, ayaw ko nitong lesson na ito. Huwag niyong ituturo yan sa anak ko. Kaya kung magiging mandatory, baka inaalis na sa magulang ang kanilang papel. At ano na mangyayari para ng dictating na o na
on the parents, no? But we want children to be truly educated. At marami namang pamamaraan. Halimbawa, yung biological part, meron namang sciences, meron namang biology, gano'n, no? At yung values. At sana ang mga magulang, seryosohin din ang sarili nilang formation para sila makapaghubog sa mga anak nila. Diba? Okay. Naku. Paano ba? Ha? Sana po nakatulong tayo sana po nakatulong tayo kumbaga nakapagbigay ng liwanag Sige. So, maraming salamat ulit Father Nono Huwag ka madadala Maraming salamat po. It's been a pleasure, Bishop. Pag tinawag ka namin huwag ka mag-aatubili So, maraming salamat po sa inyo, lalo na sa mga sumusubaybay ho sa bahaging ito at ini-encourage po namin kayo na ibahagi sa inyong mga kaibigan ang inyong natututunan sa amin pong simpleng talakayan. Maraming salamat po.